Isang mapagpalang araw sa inyo, Misteri, at sa ating mga kamisteryo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Anthony. Gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo ang isa sa pinaka-nakakatakot na karanasan ko noong sinubukan kong magtinda para sa ikabubuhay ng aking mag-ina. At dahil nga sa pangyayaring ito, nagkaroon ako ng matinding trauma at hindi ako makalabas ng bahay tuwing gabi ng ilang buwan. Sana po ay mabigyan niyo ng panahong pakinggan ang aking kwentong kababalaghan. Maaga po kaming nagsama ng aking asawa na itatago ko na lang din sa pangalang Yula. Siya po ay 19 na taong gulang noon, habang ako naman ay kakalampas lang sa edad na 21. Hindi sang-ayon ang aming pamilya sa aming pagsasama dahil nais nilang tapusin muna namin ang aming pag-aaral. Pero tulad ng karamihan sa mga kabataan, mas pinili naming sundin ang bugso ng aming damdamin at nagdesisyon kaming magtanan. Ginamit namin ang kaunting ipon na meron kami at pumunta sa probinsya kung saan naninirahan ang aking lolo. Nagulat pa nga siya nang malaman ang aming desisyon, pero kalaunan ay tinanggap niya na din ito. Ang aking lolo na si Lolo Arturo ay kapatid ng aking lolo sa ama. Noong bata pa ako, Misteri, naging malapit kami sa isa't isa dahil madalas siyang dumalaw sa amin noon. Sa katunayan, ang bahay na tinitirhan namin ay ang kanyang munting tahanan. Pero kalaunan po, nagpasya yung kanyang mga anak na dalhin na siya sa Maynila upang maalagaan siya ng mabuti dahil siya ay nagkakaedad na. Bago siya umalis, iniwan niya ang bahay at ang maliit na sakahan sa aming pangangalaga. Napakabait ng aking mga kamag-anak, kaya walang naging problema sa usaping lupa. Masakit man sa akin, Apo. Kailangan ko nang iwan itong bahay na punong-puno ng mga alaala ko at ng aking pamilya. Nakakalungkot naman po, Lo. Parang biglaan yata yung pag-alis nyo. Ganito talaga kapag tumatanda. Kapag ang mga anak mo ay umasenso, ang simpleng kasiyahan minsan napapalitan ng kaginhawahan. Pero Lo, gusto lang naman po nila kayong bigyan ng magandang buhay. Oo nga po. At saka diba, dadalaw-dalawin niyo naman po kami dito. Ay kung kakayanin ko pa, Iha, bakit hindi? Pero Anthony, Yula, kayo na ang bahala rito, ha? Alagaan niyo itong bahay at lupa. Huwag niyong pababayaan. Opo, Lo. Maraming salamat po sa tiwala. Ilang araw pagkatapos ng pag-uusap na yon, dumating na ang araw ng pagsundo sa kanya ng aking mga pinsan. Misteri, ang laki ng pinagbago simula nang umalis siya. Nasabik siguro kami na kasama siya araw-araw, kaya naramdaman agad namin yung lungkot at sobrang katahimikan nung umalis siya. Pinilit kong alagaan ang mga tanim na iniwan ni Lolo. Doon kami kumukuha ng makakain sa araw-araw. Dahil kakaunti pa lamang ang aming mga kapitbahay noon, dinadala namin ni Yula ang mga pananim sa bayan para ibenta. Pero Misteri, hindi ito naging sapat para sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi rin ako bihasa sa pagpapalaki ng mga pananim, kaya't naisipan kong maghanap ng trabaho sa bayan. Sa wakas,
natanggap ako bilang tindero ng balot. Kumuha sila ng mga tagalako ng kanilang mga produkto at kahit wala akong karanasan, sinubukan ko pa rin. Ang oras ng hango ay 5:00 ng hapon, kaya't masaya akong umuwi upang ibalita iyon kay Yula. Mahal, may trabaho na ako sa wakas. Oh, mabuti naman. Ano naman yung nakuha mong trabaho? Magtitinda ako ng balot. Oh, bakit parang nalungkot ka? Kasi alam kong hindi sapat yun para umasenso tayo agad. Ano ka ba, mahal? Sa simula ganyan talaga. Malay mo, balang araw, tayo na yung mag-aalaga ng mga itik dito. Tapos, magkakaroon na tayo ng sariling tindahan ng balot. Oo nga no. Salamat ah. Basta, galingan mo lang. Halika na, kumain na tayo. Oo nga pala mahal. Yung umpisa ng hango, 5:00 ng hapon. Pagkatapos nun, mag-iikot ako para maglako. Okay ka lang ba na mag-isa dito sa mga oras na yun? Oo naman, wag mo kong alalahanin. Kaya ko naman dito, sanay na ako. Hayaan mo, bibilisan ko yung paglalako para hindi ako masyadong gabihin para makauwi ako agad. Ay nako, dapat lang. Baka hindi ako makatulog kakaantay sa'yo. O siya, sige, kumain na tayo. Pagdating ng kinabukasan, umalis ako bago mag-5:00 ng hapon upang maaga akong makapaghango ng mga balot na aking ibebenta. Pagdating ko sa lugar, nakita ko na mas maaga pa pala ang mga matatandang maglalako kaysa sa akin. Halos ako na nga po ang huli sa pila na naghango ng balot. Matapos kong makuha ang mga paninda, umuwi muna ako sa bahay namin upang tulungan ako ni Yula sa pag-aayos ng mga plastik, sausawan tulad ng suka at asin. Sana maaga akong makaubos ng paninda ko, mahal, para makauwi ako agad. Sana nga, at saka mag-iingat ka ha. Hindi ka pa masyadong pamilyar dito sa lugar natin. Oo, mag-iingat ako syempre. Ikaw din dito, mahal ha. Kapag masyado ng gabi, huwag mo na akong hintayin, matulog ka na. Kapag kaya ko pa yung antok, syempre hihintayin kita. O sige na, para hindi ka na masyadong gabihin, lumarga ka na. Nagsimula na akong mag-ikot-ikot sa lugar namin. Pero mystery, halos lahat ng magagandang pwesto, mayroon ng nakapwesto o nauna na sa akin. Hindi naman maganda na magbenta kaming dalawa sa parehas na lugar, kaya't minabuti kong maglakad muna ng maglakad. At sa kabutihang palad, may iilang bumili rin ng balot. Naisip ko na mas mabuti ang maglakad-lakad kaysa manatili sa iisang lugar. Pero hindi ko na namalayan na masyado na pala akong napalayo. Napasok ko ang iba't ibang daanan na hindi ko pa nadadaanan noon. Sa ilang oras kong paglalakad, nakaramdam ako ng pagod. Nagpahinga muna ako sa isang kalsada kung saan may waiting shed na kahit papaano ay nadadaanan pa rin naman ng iilang sasakyan. Habang nakaupo ako roon, isang malamig na boses ang narinig ko mula sa aking likuran. Laking gulat ko sa biglang nagtanong. Anong ginagawa mo rito? Napatayo agad ako sa aking kinauupuan at hinarap ito. Diyos ko, ginulat niyo naman ho ako, sir. Anong ginagawa mo sa oras ng gabi? Naglalako po ako ng balot. Baka gusto niyo pong bumili. Balot? Oo, sir. Baka gusto niyong bumili. Ba, bibihira ang nagtitinda niyan sa lugar na to. Talaga po? Nakatikim naman siguro kayo nito. Bilhin niyo na ho. Ilang piraso na lang naman tong natitira. Siya, sige. Bibilin ko na yan. Ay, talaga po. Ilan naman ho yung bibilin niyo? 7 na lang ho itong natitira. Sige, kukunin ko na lahat yan.
Naku, salamat ho sir. Buti makakauwi ako agad. Lagi ka bang nagtitinda rito? Ay hindi ho sir. Sa katunayan yan, ito pa nga lang ho yung unang beses na makapagtinda ako rito. Ganun ba? Eh kung gusto mo, bumalik ka sa lugar na to. Bibihira makabili ng balot ang mga tao rito. Ay talaga ho? Marami ho bang nakatira sa lugar na to? Oo, marami. Dati kasi may ilaw ang poste sa kalsada na to. Ngayon wala na, kaya medyo madilim. Pero kapag pumasok ka roon sa looban, maraming mga kabahayan. Habang binabalot ko sa plastik ang mga balot, napansin kong hindi ko naman maaninag ang mukha ng lalaki dahil may suot siyang sombrero na nakababa ng husto. Natatakpan nito ang kanyang mga mata. Sir, dadamihan ko po ba yung suka at asin? Wag na. Marami ako niyan sa amin. Ay, ganun ho ba? Sige ho, hindi ko na ho isasama. Ito ang bayad. Bumalik ka bukas ha. Sigurado akong mauubos lahat ang tinda mo rito. Ay naku, ganun ho ba sir? Sige ho, makakaasa kayo. Babalik ako bukas na bukas din. Sige ho, mauna na ho ako. Maraming salamat po ulit. Masaya akong naglakad palayo sa waiting shed. Pero nang lingunin ko ang lugar kung saan siya nakatayo, napansin kong wala na ang lalaki roon. Sa isip-isip ko, baka nagmamadali na siyang umuwi upang makain ang mga biniling balot. Pagdating ko noon sa bahay, masaya kong ibinahagi ang magandang balita sa aking asawa. Mahal, nakauwi na ako. Oh, kamusta? Nakaubos ka ba ng paninda? Oo mahal, hindi naman pala ganun kahirap magtinda kung gugustuhin mo talaga. Naku, mabuti naman kung ganun. Halika na, kumain ka na. Tamang-tama. Alam mo, gutom na ako kanina pa eh. Gusto ko na nga lantakan yung balot na tinda ko. Ikaw talaga? O sige na, umupo ka na dyan at ipaghahanda na kita ng pagkain. Habang abala siya sa pagsasandok ng kanin at ulam, nagpalit naman ako ng damit. Alam mo mahal, medyo napalayo nga ako kanina. Talaga? Hanggang saan ka nakarating? Hindi ko nga alam yung tawag sa lugar na yun eh. Pero sana ako lang yung nakakaalam nun. Sabi kasi sa akin ng huling bumili, ngayon lang daw sila nakakita ng nagtitinda ng balot doon. Ganun ba? Pero mag-ingat ka ha. Hindi mo kabisado yung lugar na yun. Lagi naman akong nag-iingat. Pero siguro bukas, doon na lang ulit ako pupwesto para mas mabilis akong makaubos ng paninda. Dito kasi sa lugar natin, halos natambayan na ng mga kasamahan kong nagtitinda. Lahat ng lugar may nakapwesto na. O siya sige, ikaw ang bahala. Sana nga lagi kang makaubos ng benta para hindi ka na masyadong gabihin. Kinabukasan, maaga akong umalis ng bahay para hindi mahuli sa pila ng paghahango ng balot. Dala ko na rin ang mga plastik at sausawan para hindi na ako bumalik pa sa bahay at diretso na agad sa paglako. Habang nasa pila, narinig ko ang usapan ng ilang mga nagtitinda. Yung isa, nakatambay lang daw sa pwesto kagabi at hindi masyadong nakaubos dahil kakaunti lang ang mga dumadaan. Ganon din naman ang reklamo ng isa pa. Matumal daw ang benta dahil bibihira ang mga gising sa mga oras na yon. Sa isip ko, mabuti na lang at wala pang nakakaalam ng lugar na pinuntahan ko kagabi. Mabuti pang naunahan ko sila ngayon. Pagkatapos kong makuha ang aking mga hango, maingat kong sinalansan ang mga balot. Biglang may lalaki mula sa likuran ang nagtanong sa akin. Ikaw bata, nakaubos ka ba ng paninda mo kagabi? Sakto lang naman ho. May natira din pero iilan na lang yun.
Ah, ganun ba? Saan ka nakapwesto? Agad akong nagdalawang isip kung sasabihin ko ba ang lugar na pinuntahan ko kagabi. Kuya, nag-ikot-ikot lang po ako. Hindi ako tumigil sa iisang lugar kaya medyo nakarami rin. Ay, sabagay. Bata ka pa. Malakas ka pang maglakad. Hindi tulad namin na nagkakaedad na. Sa bagay, yun nga ho siguro yung dahilan. Nakakapagod ho pero kinaya ko naman. Agad akong tumalikod upang kunin ang aking mga balot at umalis na kaagad. Habang naglalako, medyo mabenta pa rin ang aking balot nung araw na yun. Kaya nang makarating ako sa may waiting shed, nasa 15 na lang ang natitira kong paninda. Nagmadali akong nagtungo sa lugar na yun para hindi maunahan ng ibang nagtitinda. Pagkalayo pa lang, natanaw ko na ang lalaking bumili sa akin kagabi. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, palinga-linga. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit sa akin. "Bakit ang tagal mo naman?" Sir, pasensya na. May mga bumili din po kasi sa daanan ko." Ilan na lang ba yung natira mong balot ngayon?" "Nasa 15 na lang ho." "Ganun ba? Pero sige, ayos na yan." Pero misteri, bigla akong kinabahan nang isa-isang lumabas ang mga tao mula sa paligid. Lahat sila ay papalapit sa akin. Dahil medyo madilim ang lugar at mahina ang ilaw ng poste, hindi ko agad naaninag ang kanilang mga muka. Natakot ako dahil baka mga masasamang loob ang mga ito. Sino po kayo? Huwag kang mag-alala, mga kasamahan ko sila. Kasama nyo? Bakit parang nagtatago? Hindi sila nagtatago, iho. Galing lang sila sa looban. Diba, sabi ko sa'yo, walang ilaw dun, kaya hindi mo lang sila napansin. Siya na ba yung sinasabi mong nagtitinda ng balut? Oo nga, parang bata pa. Ilang taon ka na, iho? Nasa 21 lang ho ako. Abay, batang-bata pa. Huwag nyo nga siyang takutin. Baka hindi na bumalik dito yan. Sa susunod, magdala ka ng 2 basket ha. Sa looban mo na dalhin, mauubos agad yun. Oo nga, ang daming tao doon at hindi pa sila nakakatikim ng balot. Ganun ho ba? Sige ho, sa susunod ho na punta ko dito. Didiretso na ako dun. Iho, baka gusto mong tingnan yung lugar ngayon. Halika na, sumama ka na. Doon ka na magtinda ngayon. Pilit akong hinihila ng babaeng yun. Nagpumiglas ako, pero hindi pa rin siya tumigil. Halika na, para makita mo yung lugar. Kung gusto mo, doon ka na pumwesto gabi-gabi. Ma'am, sa susunod na lang po siguro. Pakibitawan niyo na po ako. Ubus naman na ho yung balot ko. Halika na, sumama ka na sa amin. Ngayon, 2 na silang humihila sa magkabilang braso ko. Sa takot ko, misteri, buong lakas kong binawi ang mga braso ko mula sa kanila. At sa lakas ng paggalaw ko, nahulog ang basket ko sa lupa at tumapon ang mga natitirang balot, plastik at mga sausawan. Nagulat silang lahat sa pagbagsak nito at bigla silang napaatras. Unti-unti silang lumayo at isa-isang nagpaalam. Sige, bukas na lang ulit ha. Baka hindi na kita hintayin dito. Pumasok ka na lang sa loob ha. Nakita kong isa-isa silang naglaho sa madilim na eskinita at naiwan akong mag-isa. Masama ang loob dahil sa tumapong laman ng basket ko. Mga walang ya, nakita na ngang tumapon, ni hindi man lang ako tulungan.
Sila naman tong dahilan kung bakit nalaglag tong mga dala ko. Pag-uwi ko ng bahay, nakasimangot ako. Agad akong tinanong ni Yula kung ano ang nangyari. Oh, bakit ganyan ang mukha mo, mahal? Hindi ka ba nakaubos? Marami bang natirang balot? Nakaubos naman ako, mahal. Pero may nakakainis kasing nangyari kanina eh. Ano yun? Napano ka? Wala namang nangyari sa akin. Pero tungkol kasi to dun sa lugar na nabanggit ko sa'yo kagabi, yung pinaglakuan ko. O bakit? Ano nga meron doon? Pagdating ko kasi, nandun na yung lalaking bumili sa akin kagabi. Pero biglang naglabasan yung mga kapitbahay niya. Pinilit nga akong sumama sa looban. Ano? Yung mga siraulo pala yun eh. Sumama ka naman ba? Siyempre hindi. Pero pinilit pa nga akong hilahin. Tapos nung nagpumiglas ako, nahulog yung basket. Tsaka tumapon lahat ng laman. Nasayang tuloy yung mga sausawan. Ay nako, huwag ka na kayang pumunta sa lugar na yun. Baka mapano ka pa? Oo nga eh. Nako, yun na yung huling punta ko dun. Di na ako babalik dun. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa pilahan para humango ng balot. Masaya akong nakakabenta ng maayos kumpara sa iba kong kasabayan. Pero nakapagdesisyon na ako na ito na yung huling pagtitinda ko sa kakaibang lugar na yon. Nangako ako kay Yula at sa sarili ko na hindi na ako babalik pa roon. Baka nga naman iyon pa ang maging sanhi ng kapahamakan ko, Misteri. Kaya naman nung gabing yun, nag-ikot na lang ako sa iba't ibang barangay para makabenta. Pero sa kabila ng pagtsatsaga, matumal ang gabi. Halos maghahating gabi na, pero kalahati pa lang ng dala ko yung bebenta ko. Dahil dito, napagpasyahan kong umuwi na lang. Pagdating ko sa bahay, tahimik ang paligid. Hindi ako sinalubong ni Yula. Nang tingnan ko siya, mahimbing na pala itong natutulog. Marahil sa kakahintay sa akin. Nagising na lamang siya nang marinig ang tunog ng mga plato habang naghahanda ako ng pagkain. Oh mahal, dumating ka na pala. Oo, nakita kong tulog ka kaya hindi na kita ginising. Sandali lang. Ako na bahala dyan. Ako na maghahanda sa'yo. Wag na, ito na nga oh. Magpahinga ka na lang dyan. Ako na bahala rito. Teka, mukhang malungkot ka. Hindi ka nakaubos ng paninda, no? Hindi nga ako masyadong nakabenta ngayon, mahal eh. Ayos lang yan. Hindi naman talaga gabi-gabi may kumakain ng balot, di ba? Sa bagay, napagtanto ko rin naman yan. Pero alam mo, dahil sa sobrang tumal kanina, sumagi nga sa isip ko na bumalik dun sa lugar na yon. Pero hindi ko na lang ginawa. Mabuti naman. Kung nagpunta ka dun, magagalit talaga ako sa'yo. Alam ko naman yun. Kaya nga hindi na ako tumuloy. Alam mo mahal, kahit hindi ka makaubos, basta ligtas ka, mas okay ako dun. Tama naman ang sinabi ni Yula. Pero hindi ko talaga maiwasang mag-alala dahil kung magpapatuloy ang ganitong takbo gabi-gabi, baka mawalan kami ng kakainin. Natulog akong balisa ng gabing yun sa kakaisip kung paano ko ba mauubos ang aking mga paninda. Nang sumunod na araw, maaga ulit akong umalis upang humango ng panindang balot. Bago ako umalis, napag-usapan namin ni Yula na kung mananatiling matumal ang kita, maghahanap na lamang ako ng ibang mapapasukan sa palengke o sa ibang mga tindahan. Pumayag naman ito. Habang nakapila ako upang maghango ng balot, narinig ko ang mga kapwa kong nagtitinda na nagrereklamo pa rin tungkol sa matumal na benta.
Ang sabi nila, baka dahil marami sa mga tao ang wala ng pera o di kaya naman nanawa na. Sa gitna ng usapan, biglang nagsalita ang matandang lalaki na kumausap sa akin noong isang araw. Masaya ito dahil nabalitaan niyang may isa daw na nagtitinda na huminto na. Nagbiro pa siya na sana lahat kami tumigil na raw sa pagtitinda para wala na siyang kakumpetensya. Panay naman ang halakhak ng iba dahil sa kanyang biro, habang iniengganyo kaming sumuko na. Sa isip ko, baka naman lasing lang ang matanda kaya ganoon ang sinasabi niya. Matapos kong kunin ang mga paninda, agad na akong nag-ayos at lumarga. Habang naglalakad, nabuo sa isip ko na ito na ang huling beses kong magtitinda ng balot. Ayoko nang umasa sa wala, kaya nag-ikot na lang ako. Tutal, ito na ang huling gabi ko sa paglalako. Pero tulad ng nakaraang gabi, lalo pang naging matumal ang benta ko. Misteri, sa loob ng 3 oras, 4 na piraso lang ang nabenta ko. Dahil sa labis na desperasyon, naisip kong bumalik sa lugar kung saan ako nakakabenta ng maayos. Kahit labag sa loob ko, inisip ko na lang na huli naman na to at hindi na ito mauulit pa. Ipinangako ko na lang sa sarili ko na ililihim ko ito kay Yula. Pagdating ko sa lugar, umupo ako sa waiting shed. Ilang minuto rin akong naghintay pero hindi nagpakita ang lalaki. Siguro hindi na siya umasa na babalik pa ako matapos ang ilang gabing hindi ko pagpunta roon. Kaya kahit takot, tumayo ako at sinundan ang kalsadang tinutukoy ng lalaki. Ang pinanggalingan nila, lugar na kung saan daw maraming naghahanap ng balot. Buong tapang kong sinuong ang madilim na kalsada. Tanging kuliglig at lagaslas ng mga dahon ang naririnig ko. Misteri, parang kakaiba yung lugar na to. Pero naisip ko na lang, sobrang gabi na rin kasi ng mga panahon na yon, kaya talagang normal lang na tahimik naman sa isang lugar. Ilang minuto ang lumipas at narating ko ang isang maliit na komunidad. Nakita ko ang iilang kalalakihan na nakapalibot sa isang lamesa. Mukhang nag-iinuman. Nang makita nila ako, nanlaki ang mga mata nila. Isang lalaki ang tumayo at humahangos na lumapit sa akin. Buti, napadaan ka. Sakto, wala kaming mapupulutan. Agad nila akong inaya sa lamesa. Tumanggi pa sana ako, pero sinabi nilang uubusin nila ang paninda ko. Halos magising ang mga natutulog dahil nagsipuntahan sila para makiusyoso. Inalok pa nga nila akong uminom ng isang hindi pamilyar na alak, pero tumanggi ako at hindi naman nila ako pinilit ng oras na yon. Misteri, naubos nila ang tinda kong balot. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil bihira daw silang makatikim ng ganoon. Masaya rin naman ako kahit papano dahil naubos at nakabenta ako sa huling gabi ko. Pagkatapos, nagpaalam na ako na makikigamit muna ako ng banyo. Sinabi nila na sa likod ng bahay ako magbawas. Bit-bit ko ang basket ko dahil nandoon ang pera, kaya hindi ko maiwang nakatiwangwang lang sa lamesa. Habang nasa likod, palinga-linga ako. Baka kasi may ahas. Doon nanlaki ang mga mata ko. Misteri, may basket na katulad ng sa akin. May bahid ng dugo.
biglang sumagi sa isip ko ang sinabi ng lalaki. Hindi raw sila nakakatikim ng balot dahil walang nagtitinda roon. Pero bakit may basket dito ng balot? Siya rin biglang pumasok sa isip ko. Yung lalaking nagtitinda ng balot na hindi na lang biglang sumipot. Siya kaya yun? Dahil rito, agad akong kinabahan. Mabilis akong naglakad pabalik. Pero sa gilid ng bahay, nakasalubong ko ang lalaki. Nakapagbawas ka na ba? Oo sir, binilisan ko lang. Baka may ahas kasi eh. Saan ka pupunta? Bakit pag-inuman ka muna? Inubos na nga namin yung tinda mong balot, di ba? Ay naku sir, pasensya na ha. Hinihintay kasi ko ng asawa ko sa bahay. Sandali lang naman. Uubusin lang natin yung isang bote. Parang seryoso ang pinag-uusapan niyo dyan ah. Ito kasing kaibigan natin. Gusto na agad umuwi. Hala, bakit naman biglaan? Mag-enjoy ka muna dito. Hindi mo na nga kailangang maglako kasi inubos na namin yung tinda mo. Oo nga, dito ka muna. Magsaya ka muna sa lugar namin. Ay, hindi na ho talaga. Pasensya na ho. Pagod na rin ho kasi ako. Mauna na ako. Bakit ba parang nagmamadali ka? Nakita mo ba yung basket dun sa likuran? Paglayo ng mukha nito sa aking tenga, doon ko nakita na nag-iba na pala ang itsura ng lalaki, Misteri. Nagkaroon ito ng matatalas na ngipin. Kumapal ang mga kilay at buhok at ang mga mata nito ay namumula at nanlilisik. Parang may kakaibang kulay nga rin. Agad ko siyang natulak sa takot at tumumba siya sa pagkakatulak ko. Sa pagkakataong yon, mabilis akong lumayo pabalik ng likod bahay dahil alam kong lahat sila nag-aabang sa harapan. Sinuong ko ang malalagong damo, umaasang makatakas. Hindi katagalan, narinig ko na ang mga yabag nila sa aking likuran. Patuloy pa rin nila akong hinahabol. Alam kong kung magpapatuloy ako ng dire-diretso, lalo akong makakalayo sa daan palabas. Kaya naman tumigil ako, naupo at nagkuble. Sa sandaling yun, ramdam ko ang malakas na tibok ng puso ko at halos hindi ako makahinga sa kaba. Hindi ko na talaga alam kung ano yung gagawin ko. Para bang na-mental block ako sa mga oras na yun. Parang natulala ako sa sobrang takot at parang nag-aantay na lang sa susunod na mangyayari. Makalipas ang isang saglit, parang nawala yung mga tunog ng paa at yung mga boses nila. Sobrang tahimik na. Lalo naman akong kinabahan, kaya't lalong tumindi ang dasal ko. Nung mga oras na yon, Misteri, sinisisi ko ang sarili ko. Bakit ba kasi bumalik pa ako sa lugar na yon? Ang tanging hiling ko lang sa Diyos, makatawid ako sa gabing yun ng buhay. Wala akong ideya kung nandyan pa sila sa paligid, nag-aabang sa akin. Pinakiramdaman ko ang paligid. Naputol ang katahimikan nang biglang may lumabas mula sa likuran ko. Isang lalaki ang sumunggab sa braso ko. Nahagip niya ako at natumba kami sa lupa. Ramdam ko ang matinding kirot sa balikat habang papalapit siya. Sabi ko na nga ba, tahimik lang sila pero inaabangan talaga ako. At ngayon, naumatake siya. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Pero ang Misteri, habang papalapit siya sa akin, napansin kong umiiwas ang mata niya sa basket na nabitawan ko.
Bigla kong naalala ang nangyari noong una. Ang tila takot nila sa basket ko. Kahit masakit ang aking balikat, sinunggaban ko agad yung basket. Napansin ko agad na nag-alinlangan ng aswang nang makita niyang hawak ko ito ulit. Hindi na ako nagdalawang isip. Kumuha ako ng isang dakot na asin at agad itong isinaboy sa mukha niya. Dinig na dinig ko ang nakakakilabot niyang sigaw. Halatang nasaktan sa ginawa ko. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw, kaya't narinig ito ng iba pang aswang. Alam ko nang natunto na nila kung nasaan kami, kaya't nagmadali akong tumakbo. Hindi ko binitawan ang basket na dala ko. Pagbalik ko sa likod ng bahay, ngatog na ngatog ang tuhod ko. Lalo pang bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko silang lahat nakatayo at naghihintay sa akin. Isa sa kanila ang nagsalita. Hindi ka makakalabas ng buhay rito. Inambaan ko naman sila. Tinakot ko na kunwari may kukunin ako mula sa basket. Bigla naman silang nagulat at napaatras. Subalit may isang aswang ang naglakas loob na lundagan ako. Agad ko siyang sinabuyan ng asin at nakita ko siyang namilipit sa sakit. Tumayo ako ng mas matuwid at hinamon sila. Huwag kayong lalapit. Kung hindi, sasabuyan ko kayo ng asin. Pero Misteri, yung akala kong matatakot sila sa akin, lalo lamang silang lumapit at isa sa kanila ang nagsalita. Mauubusan ka rin ng asin. Sige na, isaboy mo na lahat ng yan para makain ka na namin. Pawis na ako sa sobrang takot. Misteri, alam kong totoo ang sinabi niya. Konti na lang talaga yung asin sa basket ko. Sa kawalan ng magagawa, biglang nakaisip ako ng isang ideya. Naisip kong gamitin ang pawis ko sa panlaban sa kanila. Oo, Misteri, parang nahihibang diba? Pero paano ko gagawin yon? Kumuha ako ng natitirang dakot na asin sa akin at pinahid ko ito sa buong katawan ko. Sa leeg, braso, muka at iba pang parte ng katawan ko. Laking gulat naman ng mga aswang na yon sa ginawa ko. Sa pagkakataong yun, lakas loob akong tumakbo patungo sa kanila. At sabay-sabay ko ring isinaboy ang natitira pang asin sa harapan ko upang makagawa ng daanan. Ang mga aswang na yon, isa-isang naglayuan. Hindi nila ako nagawang hawakan o pigilan. Sa awa ng Diyos, nakalabas ako sa impyernong lugar na yun. Pag-uwi ko ng bahay, nagulat si Yula nang makita niya ang itsura ko. Gusto sana niyang magalit, pero nanaig ang awa nang marinig ang kwento ko. Agad niyang ginamot ang sugat ko sa balikat at iba pang mga galos. Pinagpahinga niya ako ng ilang araw at mahigpit na pinagbilinan na huwag nang magtinda ng balot o pumunta sa malalayong lugar. Magmula noon, nagsikap kaming magpalago ng naiwan ni Lolo na pananim. Nagtayo kami ng pwesto sa palengke. At ilang taon nga ang lumipas, kinuha na rin ng mga tiyuhin ko ang lupang iniwan ni Lolo na nalaman naming pumanaw na sa Maynila dahil sa sakit at katandaan. Pero Misteri, sa kabila ng lahat, naglakas loob kaming umuwi sa aming pilya upang humingi ng basbas sa pagsasama namin ni Yula.
nakita ng mga magulang namin ang kanilang apo at lumambot ang kanilang puso. Kasabay nito, napalapit sila ng lubos kay Yula dahil nakita nila kung gaano kabuti na maging asawa ito sa akin at manugang sa kanila. Sa ngayon po, may maliit kaming tindahan ni Yula sa lupang ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Plano ko ring mangibang bansa upang masuportahan ang lumalaki naming pamilya. Pero Misteri, magmula nang nangyari ang isang nakakakilabot na pangyayaring yun sa buhay ko, hindi ako nakalalabas ng gabi. Natakot na ako na abutin lalo na ng madaling araw sa labas ng aming bahay kahit na alam kong nasa Maynila pa ito o kahit saang lugar. Tuluyan akong nagkaroon ng trauma at magpasa hanggang ngayon ay nilalabanan ko ang takot na ito. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri. Maraming salamat sa pagbasa nyo at maraming salamat din po sa mga nakikinig kung sakaling magustuhan nila ang aking kwento.